Diyan susunod. Bira si Aljo Bendijo sa Tanong ko lang, DCXL News. meron na bang nahuli na kulong na involved sa boat buying? Wala pa yata. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ayan, makakausap natin ang Philippine National Police. Okay, si General Jean Fajardo. At kasalukuyang director din ng Police Regional Office Free. General Fajardo, ma'am, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga, Sir Aljo, at sa lahat po ng nanonood na nakikinig sa inyong programa, magandang umaga po. Kumusta po ang ating monitoring po sa halalan sa ating tawag dito? Ilang araw na lang ay halalan na po sa campaign period so far. Tama po, Sir. Ilang araw ay idadaos na nga po natin yung ating national and local election. So far ay tuloy-tuloy po yung ating monitoring. And as of April 22 po, Sir, ay meron na po tayong naitala po na 56 na suspected election-related incidents. At out of that figure po ay 29 po ang validated po na election-related incidents, samantalang 18 or 1/8 naman po yung validated po na hindi po related sa election yung pangyayari. At may natitira na lamang po tayo siyam na suspected election-related incident at kasalukuyan po itong under validation to confirm whether or not these 9 incidents is election-related incidents po. Ano po pinaka-latest po na resulta ng investigation po ng PNP doon po sa pagpaslang kay Rizal Mayor Joel Ruma? Diyan po sa Cagayan, General Fajardo? Tuloy-tuloy po, Sir, yung ginagawa po nating investigation. In fact, ngayong araw nga po ay nakaschedule pong pumunta po mismo ang ating Chief PNP sa Regional Office 2, particularly sa Cagayan nga po, para mismong siya ang mag-assess kung ano po ba yung nangyari po doon na insidente. Ang malinaw po, base po sa initial investigation, Sir, ay lumalabas na mukhang sniper po yung bumaril po sa kay Mayor Ruma, at yan po yung iniimbestigahan natin at tinitingnan din po yung mga na-aksidente po na nabaril po doon kung saan nanggaling po yung putok. Dapat ba natin ikabahala mga pangyayaring ito ngayon pong halalan 2025? Mas malala ba ang problema natin sa seguridad ngayong halalan kung ikukumpara natin noong mga nakaraan, General? Kung ikukumpara po natin ito, Sir, doon sa 2019 na midterm election po, 2022 presidential and national and local election, at ang pinakahuli nga, Sir, nung barangay election nung 2023 ay humahabol po itong bilang po natin ng mga election-related incidents. Kaya kahapon din po ay nagsagawa po ng conference po, again presided by our Chief PNP, to remind po yung ating mga field commanders na dapat itong mga insidente po na ito ay naiiwasan at dapat ay seryosohin po yung ginagawa po nating threat assessment sa ating mga political candidates dahil ayaw na po niyang masundan itong pangyayari kay Mayor Ruma, bagamat wala pa naman po tayong final conclusion whether or not itong insidente po na ito ay election-related incidents. But since ang si Mayor po ay incumbent at tumatakbo pong Mayor para po sa kanyang pangalawang termino at nangyari po itong insidente during election period, ay definitely po ito ay papasok po sa suspected election-related incident po. Ano naman po assistance ang pinaka-latest nitong assistance na ibigay po ninyo sa isang reporter na binantaan ng isang politiko dyan sa Abra? Nakahanda po ang PNP po, Sir, na bigyan po ng proteksyon yung mga kasamahan nating mamamahayag. Actually, Sir Aljo, dalawa po yung ating insidente. Opo. Yan po dyan sa may Abra, yung isa naman po ay sa may Negros Occidental. Ay binibigyan po natin sila ng security at para po maproteksyonan po sila at hindi natin papayagan na yung mga ganitong insidente ay basta na lamang po ay mababaliwala. Kaya hinihikayat nga po natin yung mga kasamahan natin na
sa media na magsampa nga po ng reklamo. Dito po sa side po ni Ginoong Romy Gonzales sa Abra ay identify naman po natin kung sino po yung nagbigay sa kanya. Kahit talagang malinaw naman po doon sa recording kung sino yung nagbanta sa kanya. Pero po doon sa kaso po sa Negros Occidental ay wala pa po tayong identified po doon na personality. Bagamat may mga na-recover po tayong mga fire cartridge cases po. Yun po ay isa sa ilalim po sa ballistics and cross-matching to determine baka ito pong baril na ginamit po during the strafing incident po ay nagamit po sa ibang krimen. Opo. General Fajardo, dapat ba natin ikabahala din ito pong mga nangyaring pong patayan? Dito po na record yan dito sa Mega Manila. Wala, one death is too many, Sir Aljo. Lagi nating sinasabi yan. Kaya hindi natin pa pwedeng isang tabihan at ipagwalang bahala dahil any shooting incident that resulted in deaths ay dapat po talagang pagtuunan ng pansin po yan ng PNP. Kaya nga po sinisiguro po natin na sa nalalabi po nating araw bago po ang eleksyon ay mas lalo po nating palakasin yung ating intelligence gathering para tignan po talaga ano yung level po ng threat doon sa ating mga kandidato at syempre yung ating maximum police visibility ay dapat ay nasusustain po yan at pati na rin po yung deployment ng ating mga mobile forces ay ipinababa na rin po ng ating Chief PNP yan para siguraduhin po na tayo po ay tumutugon sa nais po ng ating Pangulo na siguraduhin na itong election po na ito ay magiging secure po. Hindi lamang po para sa mga kandidato, pati na rin po sa ating mga mamamayan. Okay, dito naman tayo sa pagbaka natin, kampanya, pag-intensify na crackdown on fake news. Ano pong pinaka-latest po dito? Ang pinaka-latest po dyan na Sir Aljo ay nag-create na po ang PNP doon sa Joint Task Force Against Fake News, Joint Anti-Fake News Action Committee na binubuo po ng iba-iba pong unit po ng PNP at sa ngayon po ay dinodokumento na po ng ating PNP cybercrime groups. Ito pong na-monitor po natin na mga lumalabas po ng mga disinformation, misinformation at yung tinatawag po nating fake news lalong-lalo na po sa social media at hinihikayat po natin yung mga ay subject nito mga fake news na dumulog po sa ating mga himpilan, particularly sa ACG, para po magsampa po ng kaso. At we are also in close coordination po sa ating COMELEC para makatulong din po tayo na labanan po itong mga fake news na lumalabas. Opo. Dito naman po tayo sa 52nd anniversary po ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Meron ba tayong natatanggap na mga banta po sa seguridad? Sa ngayon po sir, wala naman po tayong natatanggap na anumang seryosong banta sa ating seguridad pero hindi po tayo nagkokumpiyansa. We are maintaining yung ating aggressive security stance, of course, in close coordination sa ating Armed Forces of the Philippines para hindi po tayo malulusutan ng anumang banta ng seguridad. But as of today, Sir Aljo, wala po tayong namomonitor but naka-heightened alert po ang buong puwersa po ng PNP para siguraduhin na nasa estado po tayo na malakas po yung ating nilalatag na security day in and day out po. Okay. Maraming salamat po, Police Brigadier General Gene Fajardo at tagapagsalita ng PNP. Good morning. Morning sir, magandang umaga po. Good morning, thank you. Pirada ng Pirador ng Masa.